Hello mga pare ko, welcome back na naman sa ating anime Tagalog talakayan. And here we go, as you can see, ginawa nga natin itong chapter 1 ng Boruto 2 Blue Vortex dahil nga wala pa pala tayong recap nito. At syempre ginawa na nga rin natin ito para magawa na nga rin masubaybayan ng mga hindi pa nakakasubaybay sa time skip na ito, para magawa rin na masundan na maayos at maintindihan ng buong kwento. At kaya para sa mga nakasubaybay na dito mula umpisa, pwede nyo nang i-skip tong video natin guys at manood na muna kayo ng ibang video natin dyan. Pero kung gusto mo pa rin naman o kung trip mo pa rin naman na panoorin ito, welcome kayo mga kumare at kumpare. So tara na mga sir at atin na nga umpisahan. Bali nga ang cover page natin para sa chapter na ito ay itong si Boruto Yuga Namikaze Uzumaki. At ang first panel nga natin para sa chapter na ito ay itong si Uchiha Sarada na nandito nga sa loob ng office ng Hokage. At ang kanyang kausap nga dito ay itong sila Shikamaru at Konohamaru. At ang sinasabi nga dito ni Sarada na ilang beses na nga daw siya nagsabi at nagpaliwanag, ngunit bakit hindi nga daw ito maintindihan nila Shikamaru at Konohamaru. Nasagot naman sa kanya dito ni Shikamaru na hanggang doon na nga lang daw sila at tapos na ang kanilang pag-uusapan. Lumabas na nga daw kasi sa linya si Boruto at ang mas malala pa nga daw dito ay isang nga daw siyang mamamatay ng Hokage. Isang traidor pa nga daw na gustong paslangin si Kawaki at kaya hindi nga daw siya makakatakas sa parusa. Nasagot naman sa kanya dito ni Sarada na mukhang mali nga daw ang kanilang palagay dahil hindi naman daw si Boruto ang tipo ng tao na pumapatay ng Hokage. Kaya bigyan nga daw nila si Boruto ng tsansa na makapagpaliwanag. Nasabat naman sa kanya dito ni Konohamaru na kung inosente nga daw si Boruto bakit nga daw ito tumakbo o lumayo. At saka bukod doon may impormasyon pa nga daw sila na nanggaling kay Ada sa pamamagitan nga daw ng clairvoyance nito. Nasagot naman uli dito ni Sarada kay Konohamaru na kahit sino naman daw tatakbo talaga kung ang order nga daw ay shoot to kill. Kaya nakikiusap nga daw si Sarada na bawiin nga daw ang mga inutos ni Shikamaru at pakinggan nga muna daw nila ang sasabihin sa kanila ni Boruto. So yun nga mga pare ko may punto rin naman talaga dito si Sarada. Ang ganda rin naman kasi talaga ng point niya na sino ba naman kasi talaga ang hindi tatakbo kapag ang order ay parang shoot to kill na. So takbo habang may lupa ka talaga pag ganun. Kaya mauunawaan rin talaga natin si Sarada dito, no? Anyway mga pare ko, matapos nga sabihin ni Sarada ang mga katuwiran na yon, dito nga muli siyang sinagot ni Shikamaru na makinig nga daw itong si Sarada dahil ang mga parusa nga daw na ipinataw kay Boruto ay alinsunod nga daw sa regulasyon ng bayan. At bukod nga daw doon, ito nga daw kasi ang gusto o kalooban ng mga mamamayan ng bayan ng Konoha. Kaya kahit baguhin pa nga daw o kahit anong iutos pa nga daw ni Shikamaru, hindi na nga daw magbabago ang isip ng mga tao at hindi na nga daw niya magagawa pang kumbinsihin ng mga ito. Lalo't ang karamihan nga daw sa mga tao sa kanilang mamamayan ay galit nga daw sa ginawa ni Boruto sa pagkanulo sa kanilang ama na si Naruto na siyang ikapitong Hokage. Kaya hanggang dito na nga lang daw ang kanilang pag-uusap at kung naiintindihan nga daw ni Sarada bumalik na nga daw ito sa kanyang misyon. So dahil nga sa mga bagay na yan sabi nga dito ni Sarada na mga tolonggis nga daw itong sila Shikamaru at Konohamaru. Nasabat naman dito agad ni Konohamaru na tignan nga daw nitong ni Sarada ang kanyang attitude dito kay 8 Hokage. So yun guys, 8 Hokage ang turing nila dito kay Shikamaru ngayon. Dahil nga wala si Naruto kinakailangan talaga na magkaroon agad ng Hokage para na rin sa kaayusan. Lalo't pwede rin naman si Shikamaru dahil nga siya ang kanang kamay or tagapayo ni Naruto. But anyway guys, dito nga sinabi uli ni Shikamaru kay Sarada na nag-aalala na nga daw siya dito at kung magpapatuloy nga daw ito sa mga ganyang bagay habang buhay na nga daw siya magiging genin at hindi na nga daw niya makakamit ng pagiging Hokage na hinahangad niya. Nasagot naman sa kanya dito ni Sarada na dahil nga ba din daw kasi yon sa traidor ang kanyang ama katulad ni Boruto. Sagot naman sa kanya ni Shikamaru na hindi naman daw yon dahil kay Sasuke kundi patungkol nga daw ito sa ginagawa ni Sarada bilang isang ninja sa bayan ng Konoha. Pero syempre hindi nga papatalo si Sarada dito at kanya nga sinabi na minsan na nga daw iniligtas ng ikapitong Hokage na si Naruto ang kanyang ama na si Sasuke na ibinalik nga daw nito ang kanyang ama sa village o sa Konoha matapos nga daw nitong lumisan at umalis. At matapos pa nga daw noon naging Hokage pa nga daw ang ikapitong Hokage kahit ito nga daw ay isang genin. Kaya ang halimbawa nga daw nitong ni Sarada ay ikapitong Hokage na si Naruto at hindi nga daw itong si Shikamaru. Sheesh mamen, bars! Binirahan ni Sarada na mabibigat na linya itong si Shikamaru. Anyway mga pare ko, matapos nga ang mainit na palitan ng salita na yan, lumipat naman ang panel dito kay Naruto at Hinata at sila nga ay nandito sa dimensyon ni Kawaki. So yun nga dito sa panel na to pinapakita na mukhang kinulong na nga talaga ni Kawaki itong sila Naruto at Hinata dito sa dimensyon na to. Lalo't sa kadahilanan na nga rin na nais nga ni Kawaki na maprotektahan sila at mailayo nga sila sa kapanganiban. Ayun na nga ang pinakamaiging paraan na naisip ni Kawaki upang sila ay maprotektahan. At matapos ngang ipakita ang eksena na yan, lumipat nga ang panel dito kay Sumire at Sarada na dito ngayon sinasabi ni Sumire na ang bawat isa nga daw ay halos nagbago sa pamamagitan ng omnipotence at hindi nga daw namalayan ng mga tao ito. Nasa katunayan nga daw sa mga mata ng tao silang dalawa nga daw ang nagbago. Nasa isang bagay pa nga daw na pangyayari na si Kawaki na nga daw ang naging anak ni Naruto at para nga daw sa mga tao ito na nga daw ang katotohanan simula pa ng umpisa. Ito nga daw ay isang malinaw na katotohanan na idinagdag naman dito ni Sarada na nabaliktad nga daw ang sitwasyon ni Boruto bilang isang tagalabas na nagtaksil sa kanilang lahat na nangyari nga daw na parang isang walang utang na loob na taksil. Pero noong umpisa
nga daw ay nararamdaman nga daw ng mga tao na may parang may salungat dito dahil si Kawaki ay pinanganak nga daw at lumaki sa nayon na nagkaroon ng panibagong katawan na ginawa ng Kara. Unti-unti na nga raw binubura ng omnipotence ang kabalisahan ng kaisipan ng mga tao at mukhang tuluyan na nga daw na naka-brainwash ito na nagresulta na hindi na nga daw nagkaroon ng pag-aalinlangan ng mga tao. Isang nakakalokong kapangyarihan nga daw ito. Kaya papaano nga daw nila ito haharapin? So yun mga pare no, talagang malaking problema nga ito para kay Sarada at Sumire dahil nga mukhang mahirap talaga nakalaban ang omnipotence na Ada. Yes mga pare ko, nandun na tayo. Hindi sila affected ng omnipotence na Ada. Pero malaking problema pa rin yun dahil nga majority affected ng ability na yun. Kaya mas lalong kinakailangan pa din nila na mag-ingat at baka sa isang banda ay bumaliktad sila at sila patuloy ang kagalitan ng mga tao. Then yun nga no, matapos nga ipakita ang mga panel na yan, ang next panel naman dito ay nakarating na nga sila dito sa kinalulugaran nila Ada at Daemon na dito nga ay sinasabi ni Daemon na bakit hindi pa nga daw sumusuko itong sila Sarada. Imposible nga daw ang bagay na yon. Nasabat naman dito ni Ada na parang omnipotence nga lang daw niya. Nakamakailan nga lang daw ay may natuklasan nga daw siya na panibagong ability nito. At kaya nga din sa bagay na yan na sinabi ni Ada dito nga sinabi ni Sarada na hindi nga daw siya susuko kaya ano-ano nga daw ang mga panibagong impormasyon na natutunan ni Ada. Nasagot naman sa kanya dito ni Ada na ang bagong natuklasan nga daw niya ay ang omnipotence nga daw na tinatawag ay galing nga daw sa mga Otsutsuki na isang klase ng Shinjutsu. Isang abilidad nga daw na pinagtatantong kahilingan sa katotohanan. Na isang halimbawa nga daw is yung pangyayari ngayon ay isang kahilingan nga daw ni Kawaki na kung saan ay nagbago nga daw ang isipan at memorya ng mga tao. Ang memorya nga daw ng mga tao na kung saan sila Kawaki at Boruto ay nagkabaliktad. So ayun nga daw ang nangyari ngayon sa pamamagitan ng omnipotence. At kaya nga sa bagay din yan dito nga sinabi ni Sarada na may paraan pa nga ba daw para maibalik ang epekto nito? Alam nga ba daw ni Ada kung paano ito mare-reverse o maibabalik ito sa dati? Nasagot naman sa kanya ni Ada na hindi nga daw niya alam. Kahit nga daw nagawin niya na ipaalam sa mga tao kung anong patungkol sa omnipotence, walang sino man daw ang makakaintindi o makakaunawa sa bagay na to. Na siyang tanong naman dito ni Sumire na bakit daw? Dahil sinabi pa ni Sarada na pwede naman daw itong i-explain sa mga tao sa maayos na paraan na para maintindihan nga daw nila. Pero sagot naman sa kanila ni Ada na muli nga daw nilang isipin na bakit silang dalawa nga lang daw ang inaakusahan ng mga tao na may maling memorya. Nasabi naman ni Sarada na sino naman daw ang tunay na makikinig dito kay Ada. Na based naman sa parangkang pagsasalita ni Ada na mas maigi na nga lang daw na sumuko na sila Sarada at wag na nga daw umasa na maibabalik pa sa dati ang mga pangyayari. Ang muling pagsusulat nga daw sa panibagong katotohanan sa realidad ay isang bagay na mapanganib. Yun nga daw kung nakahanda nga sila Sumire at Sarada na gawin yun. At kaya nga dyan napaisip nga itong si Sumire na mukhang napaka-negatibo nga na pwedeng maging epekto nito. Na idinagdag pa nga ni Ada na mukhang ito nga daw ay kakaiba nga din. Na kaya nga dahil din sa kakaibang bagay na yan dito nga rin napatanong si Ada na bakit nga daw hindi apektado ng omnipotence niya itong sila Sarada at Sumire. Samantalang hindi naman daw sila Otsutsuki. Dahil nga daw ang omnipotence ni Ada ay hindi gumagana sa mga Otsutsuki. Na pati dito kay Daemon na hindi nga din daw gumagana ito sa kadahilanan nga daw na sila ay may share bloodline. Pero kakaiba nga daw itong sila Sarada at Sumire, paano nga daw nila na nagagawa na malampasan ang mga memoryang ito? Affected nga ba daw talaga sila ng omnipotence na Ada? So dahil nga sa mga bagay na yan at sa mga panghinala dito ni Ada, dito nga biglang naisip ni Sumire yung mga sinabi sa kanila ni Shikamaru na kahit ano nga daw mangyari wag nga daw nilang hahayaan na malaman nila ang katotohanan. Lalong-lalo na daw dito kay Daemon. Dahil pag nalaman nga daw ni Daemon ang katotohanan na hindi gumagana ang omnipotence na Ada kay Sumire at Sarada, maiisip o marirealize nga daw ni Daemon na maaari nga daw napatumbahin nila Sarada at Sumire sa Ada. Kaya ang possible nga daw na mangyari ay uunahan sila ni Daemon na sila itapusin. Kaya nga dito ay sumagot na nga si Sumire kay Ada na tigilan na nga daw ni Ada ang paghihinala sa kanila. Dahil ilang beses na nga daw niyang sinabi na pumunta lang naman daw sila dito at walang sino man daw kasi ang hindi pwedeng maapektuhan ng kanyang omnipotence. At kaya nga din sa bagay na yan na sinabi ni Sumire, dyan nga napaniwala niya si Ada na tama nga daw si Sumire na walang sino man ang hindi pwedeng maapektuhan ng kanyang ability. Nakalampas yung dalawa mga pare. But anyway guys, matapos nga makalampas o makaligtas ng dalawang yan, lumipat nga ang eksena dito kay Kawaki na nakadungaw nga sa di kalayuan. Na iniisip nga nito na kailan kaya matatanggal ang provincial rate dahil nga pagod na nga daw siya sa napakababang pasahod. At kalinsabay nga niyan bigla nga sumingit dito si Mitsuki at sinabi nga dito ni Kawaki na wag nga daw hayaan ni Mitsuki na lumabas na lang ng ganyan ang kanyang hangaring pagpaslang dahil nga daw sa bagay na yan bumibigat nga daw ang paghinga ni Kawaki. At dito nga sinabi na nga rin ni Mitsuki na hanggang ngayon nga daw si Boruto sinusubukan pa rin patayin si Kawaki. May kaparehas nga daw na ability si Boruto tulad ng kay Kawaki at yun nga daw ang Otsutsuki ability. Kaya hindi na nga rin daw nakakapagtaka kung bakit nagagawa nga rin daw ni Boruto na ma-erase o maitago ang kanyang chakra sa iba. Dahil yun nga daw ay isa sa mga abilidad ng Otsutsuki. Na kaya nga sinabi na nga rin dito ni Kawaki na kung pumunta man daw si Boruto dito sa kanilang bayan, mabilis nga lang daw mababasa o mararamdaman ni Kawaki yon. At kahit magawa man daw niya na matakasan ang sensory unit, hindi naman daw siya makakatakas kay Kawaki. Pero kahit gayon pa
nararamdaman sinabi naman dito ni Mitsuki na gusto nga lang daw niyang protektahan si Kawaki sa pamamagitan ng pagkitil ng buhay ni Boruto sa sarili niyang mga kamay. Nasagot naman sa kanya ni Kawaki na kay Mitsuki naman daw kung ano yung mga nais niya at gusto niyang gawin. Pero yung parang pagala-gala nga daw o parang pasunod-sunod si Mitsuki kay Kawaki nakakapangilabot nga daw at nagdudulot nga daw ng sakit sa kanya. So outs gege nga yan para dito kay Mitsuki mga pare, no? Kasi pinahahalagan nga ni Mitsuki si Kawaki tapos itong si Kawaki parang wala namang pakialam sa kanya. Outs gege pare. Anyway mga pare ko, habang nag-uusap nga ang dalawang yan, dito nga sumingit ang sensory team at ang mga ito nga ay may inireport kay Kawaki at kanila nga sinasabi na may nakita nga daw silang claw marks sa paligid at kaya nga din sa bagay din yan na ma-receive nga ni Kawaki ang report na yan, dito nga rin siya agad-agarang lumutang at humanda nga sa paglipad upang pumunta sa lokasyon na sinasabi ng mga sensory team. At mula nga dyan lumipad na nga itong si Kawaki sa direksyon papunta sa kung saan sinasabi ang claw marks. Iniwan na nga ni Kawaki si Mitsuki dahil hindi rin naman ito marunong lumipad. Pero sabi naman dito ni Mitsuki pagkaalis nga ni Kawaki na si Kawaki nga daw ang kanyang araw na nagbibigay liwanag sa kanya bilang buwan. Hindi nga ba daw ganun? Napalaisipan nga sinabi nitong Mitsuki habang tinitignan si Kawaki na papalayo sa kanya. Okay lang yan kumparing Mitsuki, hindi ka naman kayang ilibre ni Kawaki ng ice tubig. Anyway mga pare ko, matapos nga ipakita ang eksenang yan, lumipat nga ang panel dito kay Himawari na ito nga'y pasugod na sa kanyang kalaban at sisipa na. Bang! At ang kalaban niya nga pala dito ay itong si Chocho. At base nga din sa makikita natin ngayon ang dalawang to ay mukhang nagsasanay nga na ito nga si Chocho ang nagtitraining kay Himawari. Na habang patuloy nga ang pagsasanay nilang dalawa dito, dito nga may biglang dumating na isang karakter na kanyang sinasabi na reckless nga daw ang ginawang pagtalon ni Himawari dito. Ngunit kahit gayon pa man, naging mas sharp pa nga daw ang mga galaw ni Himawari kumpara sa mga nagdaan. At kaya nga daw na talagang kapatid nga daw ni Kawaki itong si Himawari. Yan nga ang naging comment dito ni Shikadai na idinagdag pa nga dito na positive comment din ni Inujin na napakagandang laban nga daw at napakagaling nga daw ni Himawari. Na idinagdag nga din dito ni Chocho na napakaangas nga daw ng ginawang pagsipa ni Himawari kanina. Pero sa pangyayaring din yan, dito nga rin natin napag-alaman na kaya naman pala ng gusto ni Himawari na mag-training at magpalakas. Gusto nga daw kasi ni Himawari na matulungan si Boruto. At kaya nga din sa bagay na yan na sinabi ni Himawari, dito nga nagulat silang tatlo na ano nga ba daw ang ibig sabihin nitong ni Himawari. Na agad nga rin pinaghingi ng pasensya ni Himawari at alam nga din daw niya na magugulat sila. Pero sa isang bagay nga daw kasi na hindi nga daw niya maalis sa isipan niya ang itsura ni Boruto. Na sinabi naman dito ni Shikadai na si Boruto nga daw ang pumatay sa kanyang ama na si Naruto. Alam naman daw yun ni Himawari. Nasagot naman ni Himawari na maaaring mali nga daw ang iniisip niya. Pero sa kabilang banda na si Boruto nga daw kasi ang pumoprotekta sa kanilang ama at sa kanya. Kaya ang tipo nga daw ng ganung tao hindi magagawang patayin ang kanyang ama na si Naruto. Marahil may malalim nga daw na bagay na nakatago sa likod nun. Kaya sa kabilang banda maaaring nasa panganib nga daw ngayon si Boruto. At isang bagay pa nga daw na nararamdaman niya na buhay pa ang kanyang ama na natatago sa kung saan. So ayun nga yung mga bagay-bagay na niloloob ni Himawari na dahil nga ng kanyang pagsasanay at pagpapalakas. At matapos nga ang eksenang yan lumipat nga ang panel dito kay Kawaki na kung saan nandito na nga rin siya sa isang lokasyon na kung saan nandito nga rin ang claw marks. At ito nga ay ginamitan na niya ng kanyang nojutsu upang ito ay tuluyang maglaho. Ngunit subalit datapwat habang nag-uusap nga ang dalawang ninja dito na kasama ni Kawaki, dito nga ay may biglang napansin din si Kawaki sa batok ng isang ninja. Kaya agad nga niya itong tinignan. At nang makita niya nga ito na tuluyan makita nga rin natin dito na nagkaroon nga dito ng isang claw marks. At syempre kaya nga din sa bagay na yan tinanong nga ni Kawaki itong ninja na to na saan nga ba daw niya nakuha ang claw marks na to. Hindi nga ba daw niya napansin ang bagay na to? Nasagot naman itong ninja na hindi nga daw niya alam. Hindi nga daw niya alam na kung saan nga ba daw nanggaling yan. At kaya nga din sa pangyayaring yan dito na nga rin nag-umpisa mag-imbestiga si Kawaki at kanya nga pinag-utos na maglagay nga daw ng bawat claw mark investigation sa bawat lugar. At kapag nahanap na nga daw ni Kawaki ang mga yon, iisa-isahin nga daw niya ang mga ito. At dahil nga din sa pangyayaring yan dito na nga rin nainis si Shikamaru dahil nga ang buwisit daw na si Code ano na naman daw ang pinaplano. At kaya nga na mag-umpisa na nga o magsimula na nga magpatrol ang mga claw marks investigators dito nga sa makita natin ang dalawang ninja dito habang naglalakad at ang isang kasama nga nito napahawak sa kanyang batok sa kadahilanan na may something nga ito na naramdaman na habang naglalakad nga sila dito may biglangan lumabas sa kanyang batok na isang bagay na kulay puti. At ang bagay ngang itong lumabas sa kanyang batok ay wala ngang iba kundi itong Claw Grimes. Yes mga sir, lumabas nga dito si Frieza. At nang lumabas nga ang nilalang na to dito nga agad na alarma ang sensory unit at dito nga daw nakakita sila ng panibagong chakra. At pagkalabas nga rin ng Claw Grimes na to bigla na nga rin itong nagwala na pinagwawasiwas nga ang mga mamamayan dito. Kaya sa bagay din yan dito na nga humingi rin ng backup itong police ninja na kinakailangan nga daw nila ng urgent support. Ngunit subalit datapwat habang humihingi nga sila ng backup, habang naghihintay nga sila lalo naman dumadami o nadadagdagan ng mga Claw Grimes. At kaya agad-agad nga rin ng pagdala ng backup itong si Shikamaru ng mga ninjang mag-a-assist sa kanila at ng mga
mapambakbakan na ninja dahil mabilis nga daw kumakalat ng mga claw grimes sa iba't ibang lugar. Nakatulad na nga lang nitong ni Allen na blondie hair, nakakanain na nga dito ng isang claw grimes. Pero bago pa nga mangyari yun, ang kasunod nga na panel dito heto na. Bang! Dumating nga agad dito si Kawaki at kinanao sinuntok itong isang claw grimes. Talsik, turpit, lipad. Bang! At nang tumilapon na nga dito si Frieza, sinabi na nga agad ni Kawaki sa matandang ito na umalis na nga daw dito at pumunta nga daw dun sa mga ninja at sundin nga daw ang mga instruction yun. So habang lumilikas na nga mga tao dito, dito nga mapapansin din natin ang isang karakter na pasalubong sa kanila. At ang ninja nga ito ay walang iba kundi itong si Uchiha Sarada. Bang! Kinanangan nito o sinipa ang isang claw grimes mga pare. Nahiga na naman sa lupa ang isang Frieza mga sir. Nandiyan nga rin sinasabi ni Sarada na isa nga daw ito sa mga claw grimes ni Code. Pero saan nga ba daw ito nanggaling? Ngunit subalit datapwat ang isang bagay naman dito na nagpaalarma lalo kay Sarada ay ito ngang nakita niyang claw grimes na naglalabas pa ng panibagong claw grimes. Lumalabas nga ito sa bandang mata mga pare. Kaya yung isang claw grimes nga nakaharap niya naging 3 na. At syempre ang isang bagay pa nga na kinabahala talaga dito ni Sarada is mula nga din dito sa isang claw grimes makikita nga natin dito na lumalabas nga itong si Code. At nang tuluyan na nga makalabas si Code dito, bumati nga ito kay Sarada ng magandang umaga. Nakalinsabay naman yan dito nga siya sabi ni Sarada kay Code na ano nga ba daw ang ginagawa nito sa kanilang bayan. Sagot naman dito ni Code na hinahanap nga daw niya si Boruto. Sagot naman sa kanya ni Sarada na wala nga daw si Boruto dito 3 taon na nakalipas. Nasagot naman sa kanya ni Code na alam nga daw niya ang bagay na yon dahil hinahabol nga daw niya si Boruto sa loob ng 2 taon. Kaya malamang pagod na nga daw ito sa katakbo at kakatago. Na sinabi naman dito ni Sarada kay Code na ilang beses nga ba daw niya sasabihin dito na wala nga talaga dito si Boruto at bakit na hindi na nga lang daw niya subukan na maganap sa iba. Na sinabi naman dito ni Code kay Sarada na mukhang mali nga daw ang word na ginamit niya dahil ang ibig sabihin nga daw kasi ni Code na itinigil na nga daw niya ang paghahanap kay Boruto at kaya pumunta na nga lang daw siya dito sa bayan ng Konoha dahil nga daw sa kanyang palagay magagawa niya nga daw tawagin si Boruto sa pamamagitan nga daw ng kaibigan nito na may matinding panghihinayang sa kanya. At ang unang kaibigan nga daw na yon ni Boruto itong si Sarada at kaya ang binabalak nga nitong ni Code ay ipitin at saktan si Sarada para sumigaw nga ito ng tulong at lumabas si Boruto. Ngunit subalit datapwat habang pinaplano nga ni Code ang mga bagay na yan, ang isang bagay naman dito na hindi inaasahan sa next panel heto na. May biglaan na nga lang sumulpot dito at ginawang tilapakan ang mukha dito ni Code. At itong karakter nga na sumulpot dito mga pare ko wala ngang iba kundi itong si Uzumaki Boruto. Yes guys, bigla ngang sumulpot ng walang kahirap-hirap. Ni wala man na nakarandam o nakatunog na papunta na pala siya. At ang masaklap pa dyan pagkasulpot ka nitong ni Boruto tinapakan nga nito ang mukha ni Code. Na sinasabi pa nga dito ni Boruto na yung mga ampaw o mga walang kahiyaang idea nga daw ni Code ang nagiging dahilan kung bakit lumalayo sa kanya ang mga babae. So habang tinatapakan nga ni Boruto sa mukha itong si Code, dito nga bigla na nga rin kumilos si Code at gumating sa lakay. Pero basic na basic nga lang itong nailagan ni Boruto. Nakaalinsabay naman yan dahil nga dumating na dito si Boruto, dali-dali o agad-agad na rin itong naramdaman ni Kawaki at kaya natunugan nga agad niya kung ano ang lokasyon ni Boruto. At syempre naramdaman din agad ito ng sensory unit na kanila pa nga sinasabi na nagmatch nga daw ang chakra data kay Boruto. At kaya nga dahil din yan lalong naalarma itong sila Shikamaru. At kanya nga ipinag-utos na lahat nga daw ng mga combat na ninja ay mag-focus nga daw kay Code at sa mga claw marks. At ang iba naman daw ay bantayan ang bawat galaw ni Boruto. Alamin nga daw nila kung anong pakay dito ni Boruto. At kaya nga ang kasunod na panel naman dito mga sir heto na. Pinapakita nga dito si Boruto na napakaangas ng tindig na halos Sasuke pa nga rin ang datingan o pormahan. Nasa kabilang banda naman dito nga sinasabi nila Code at Kawaki na sa wakas nagpakita na nga daw itong si Boruto. So ayan nga mga pare ko ang ating last panel dito para sa chapter 1 ng Boruto Time Skip to Blue Vortex. Napakahabang kwento nga mga pare at sulit na sulit nga ang mga detalyeng pinapakita dito. And see you sa mga next chapter na ihahabol nating i-recap mga pare ko. At yun nga ang chapter 2, 3, and 4 ng Boruto 2 Blue Vortex. Puro full review ang gagawin natin dun mga pare ko dahil yun nga ang mga chapter na hindi natin nagawan ng video sa mga nakaraang buwan. Kaya hanggang dito na muna tayo guys, maraming salamat sa inyong panonood. Keep safe palagi, Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.